Anyways, nakatakot yung mga ako dito eh. Anyways, goods naman pala. So sana gumana. Kasi, ayaw gumana ng Facebook ngayon. Hindi lang ako nasiraan. Meron ditong notes, sana nandito. Yun. Notes. Yes! Keep notes. Nandito siya. Nandito yung kanta. Nandito yung kanta ko. Anyways, may mga binago kasi ako dun sa itong i-cover ko na to. Hindi ko talaga siya. Hindi talaga ito yung pinakabuong kanta. September 9 ko tinapos to. September 8 yung nakapaghiwalay. Ang gata man. Ba't naman ganyan man? Sige, try natin kantahin to. Well, ginawa ko yung kanta na to. Actually, isang taon na. Sakto kasi ito yung araw na March 5, 2023. Ngayon yung time na parang, uy, gusto ko nang balikan to. Ano bang nagawa ko? Anyways, ang background story kasi na first quarter or second quarter, sabihin natin, second quarter, siya unang lumapit sa akin. Parang nagpaparamdam sa akin na may gusto nga siya sa akin. Ganun. Then, December 25, actually 23. December 23, nag-pray ako. Di ko sure, basta before mag-Christmas, di ko na maalala yung pinaka-exactly. Pero before that, nag-ask ako, pray. Sabi ko, Lord, pag may umamin sa akin this Christmas, susubukan ko. Siguro yung mali kong word. 25, nag-chat siya. Presidente pa ako ng klase. Fresh, gusto kita. Tapos yung pagka-type pa ng gusto kita, pa-jeju mo na ewan. Halatang nahihiyak. Una, hindi ko pa-answer. Sabi ko, wala naman gusto dito sa taong to. Until that day, parang kinutya ako ng isang kaibigan si Vince. Na, uy, umamin, baka siya na. Pero may wala lang. Then, at the night, gusto ko magperya, sabi ko, pumunta kami ni Vince sa SM Marikina kasi kala may fireworks, wala pala. Pauwi namin, may nakita akong perya sa Burgos. Gusto kong magperya kamo. Sabi ko, ayaw na ni Vince, pagod na siya. Sabi ko, baka libre tong babae na to, baka pwede kong makaya. Hindi na tuloy. 26, inaya ko siya, sabi ko, tara. 26, bigla akong nagkaroon ng lakad. 27, bigla akong nagkaroon ng gala sa SM, inaya ko nila mother. 28, may gawain. 29, ayun na natuloy. Pero yan lang, sa San Jose nga kami natuloy, hindi naman sa Burgos eh. Wala lang, sabi ko parang gusto makipagagawa nito. Until yun nga. Nung pasokan, nag-ask ako na magsabi kami. So on and so forth. And then after nun, ano yung nangyari nun? Ayun. Parang, sabi ko, parang nagugustuhan ko ito. Parang kasing ganda ng ugali, ang lambing kami gano'n. So, inas ko siya, mag-date, mag-bike kami. Hindi ko siya masisisi kasi hindi naman ganun kaganda yung pag-introduce ko sa sarili ko. And also, mentally unstable ako nung time na yun. So, also, pagdating sa ligawan, wala akong idea. Wala akong alam. Yan. As I remember, February 14, wala akong alas binigay sa kanya. Binigyan ko ata siya ng flower. February 11 ko binili. And then, that day din, inaya din siya dito sa bahay para kumain. Yun. And then, yun na yung regalo ko sa kanya. Then, siguro, I don't remember the date. Pero siguro 1 week after that, inaya ko siya maging kami na. Sabi niya, pag-isipan niya pala. So, red flag sa akin yan. Pero, itong lintik na tayo na to. After nun, chinachat ko pa rin siya, nakausap pa rin siya. Nag-approach pa rin siya sa akin. And then, anong nangyari nun? Ano tawag dito? Anong nangyari nun? Ilang weeks din, di ko siya pinansin talaga. Parang umanda na sa sarili. Gusto ko ng babae na to.
Bayan, sinayang ko. Pinto na eh. Ang ganda eh. Nung nag-bike kami nun, pinatugtog yung kantang Aubrey. Kaya yung Aubrey na kanta na yan, every time na naririnig ko, naalala ko siya. Ayun. Ang tawag dito? At this day, hindi. Before ko tapusin yung kanta, I don't, hindi ko na maalala yung date, pero somewhere in February, kinausap ko siya. I mean, hindi ko siya kinausap. Nag-usap kami ng tropa ko. Ano yan, tumambay kami sa bahay nila Mark na sa kaibigan niya naman si Kero. Sabi ko, gumawa kami ng kanta. Doon na nga, pumasok yung kanta na ta-na-na-na, ta-ta-na-na. And then sabi ko, ang ganda, parang catchy siya. Anong chords natin? Sabi niya, mag-ano lang muna tayo, family chords. Sabi ko, sige, family chords tayo. And then after nun, naisip namin yung buong kanta. Natapos yung buong chorus. Actually, ang daming renovation ng kanta. Pero yun na nga, nabuo sa lyric chorus na. Paano natin pinagtagpo, ngunit di yata sa isa't isa. Yung part na puso natin pinagtagpo, si Mark nakaisip. Ako medyo broken ako nun. Sabi, parang ganito gawin natin. Ngunit di yata para sa isa't isa. Kaya ako naisip yung lyrics na yun, kasi si Mark, meron siyang gusto na hindi pwede. Religion and violence. So, pwede na to, pwede na. And then after nun, sabi ko, ang larawan, parang nasa may picture. Ang larawan ng nakaraan. But may picture, kasi may nakita kong picture sa bahay nila, Mark, nung time na family picture ata, or picture ng mag-asawa. Larawan ng ating nakaraan, parang past, tapos na, hindi pwedeng maging tayo. Tapos, moving forward, yun na nga, parang nag-ano na ako nun, nalungkot na ako nun, parang dry ako nun. Ang ano ko na lang dun is chinat ko yung mga kaibigan niya, ano yung ba talaga gusto niya, para masuyo ko siya. Isa lang sa pinakakinapitan ko nung time na yun, yung chat ng isa niyang kaibigan. Ano yung chat na yun? Huwag ka mag-alala, ang alam ko ikaw pa rin naman gusto niya. Siguro kahit anong ibigay mo, tatanggapin mo. So, yun nga. Pinigyan ko siya ng chocolates. Nag-sorry ako sa kanya. Nag-ask ako sa kanya. Pwede ba? Pagbigyan mo ulit ako. Bago mangyari yung scenario na yan, go tayo kung paano ko natapos yung mata. At this day, exact day, March 5, 2023, punta ako ng ano na ako parang down na ako, sabi ko, tanggal na, sinayang ko yung babae na. Then after nun, di ako nakatulog ako alas 2 na or mag-alas 3. Nagising ako alas 5, hindi na ako makatulog. Sabi ko, babike ako para, alam mo kasi feeling na mainit kasi nga, nanghihinayang ka eh. Tapos, ayun, bike ako. Sana wala akong pake dun kung madisgrasya ako kasi sobrang dilim ng nilalakaran ko nun. Like, wala talagang ilaw, wadam. Naririnig mo yung malakas na agos ng tubig, yung mga insekto, walang pakialam. So, pupunta ka dito para And then, pagpunta ko dun sa mismong lugar, kinausap ko yung aso, talking to the moon ako, tsaka talking to the moon, tsaka talking to the dog, kinausap ko yung aso, sabi ko, pagbibigyan niya pa kaya ako. Gusto ko na naisip yung ibang part ng kanta. Alam ko, kasi sabi ko, ako yung nagkamali, parang, andyan na siya, kaso mali yung desisyon ko, sabi ko, alam kong nagkamali ako. Sige na ako sa'yo. Masyado lang kasi akong naging komportable kasi yung point niya na siya yung una may gusto sa akin. So, masyado akong naging komportable. Masyado lang kami komportable. Di na malayan. Nasaktan ko pala sa ginawa ko. So, parang, di na malayan. Sasaktan ka na pala. Naisip ko yung verse 1 dun sa Wawa. Moving on. Backward pala muna tayo. Before mangyari pala yun. Di ba ang daming loop, ang dami kong
bitin sa istorya. Anyways, 3 days before that, Saturday nangyari yun. May set up din ako that day. Pero 3 days after that, before that, sabi ko parang sayang kasi talaga. Sinayang ko yung babae na to. Nagtatrabaho pa ako kay Kuya Pao nun. So, mula bahay, sa bahay namin, padiretsong shop. Tinakbo ko as in straight yun. Takbo, hindi ako napagod. Kasi sabi ko parang, sayang. Pagpunta ko rin, pinagtripan pa ako ng isang kaibigan yun, si Riley. Kuya Adi. Ano yan, patugtog pa to, Anto naman. Doon ko naisip din yung part na to. Isa pang lyrics na, sana? Verse 3 ano lang ko yun. Yan, hindi na ba matutuwa lahat ng plano, hindi na magagawa, huling na bang lahat? Dahil yun sa katang Talking to the Moon. Kasi, ay hindi Talking to the Moon yun, ano yun, yung When I Was Your Man, sabi ko, I hope I give you power and hold your hand. Parang nagsisisi kasi siya, sabi ko, okay, sige, pasok ko. Again, moving on na tayo dun sa may time na nasa Wawa daw. Pagbalik ko, pag uwi ko, sabi ko, hindi ako napagod, andun pa rin yung init ng katawan ko. Kung tapusin ko na tong kanta na to. Ibang nga chords na ito dati, pero may binago lang ako. And then, after nun, natapos ko na nga to. Itong bridge naman na to, yung bridge na ito is, hindi ko man maparamdam sa iyo ang nararamdaman. Hindi ko kayang i-express yung sarili ko kasi nga, mahina ako at wala akong alam pagdating sa love life. Nasasaktan man kita nang hindi ko alam. Hindi ko alam paano ba talaga nasasaktan na babae so wala naman talaga akong alam. Sana ako yung patawarin. Ito talaga yung part na parang, sorry na. Sana ako yung patawarin. Pangako sa'yo, ako yung magbabago. Pag lang magbabago ng way na approach sa'yo kasi nga, nasaktan kita eh. Ayun yung akala kong tama. And then, moving on, after nun, doon ang set up niya that day. Doon na yung nakausap ko yung mga kaibigan niya. To the point na sinabi nga ng kaibigan niya na ako pa rin ang ginusto. Sana hanggang ngayon, no? Anyways, after that, Sunday yung kinabukasan, tsaka siya binila ng regalo. Sabi ko, sorry. Niyakap ko siya. Sorry talaga. Nakailang sorry ako dun. Sorry. Sabi ko, sir, please, pagbigyan mo ako ulit. Bigyan mo pa isang chance. Kinamanda yun, dun na nagdire-diretso na maganda nga yung nangyari kahit pa paano. Ayun, moving on. May mga time din na parang naging cool siya sa akin. So, pinakamali kong ginawa, mas masyado ako naapektuhan. Especially, bago magbigay ng card or magbigay ng award sa JFT nun. Nag-away kami. Kasi sabi ko, may time na nagpunta siya ng Jollibee, nagpa-picture siya, wala siyang face mask. Mahilig kasi siya lagi naka-face mask. Then, nagpa-picture siya sa tao na yan. Though kilala yung taong yun, artist, pang social media influencer atan. Pero yung part lang kasi nasa akin, di ka pumapayag na hindi ka naka-face mask yan. Kaya kami at that week. Tinanong ko siya nun, sabi ko, gusto mo pa bang ituloy natin ito kasi aminado ako sa'yo, hindi ako natuwa sa ginawa mo. Ganun ang story. Then, yun nga, kailan next week kami ng Batangas, chat ko siya, sabi ko, paloadan kita. Hindi siya mapayag na magpaload pa naman. Then, kinamanda yun nun, field trip namin. Talaga, sobrang kulinis sa kanya ng time na. Meron pang time na laging brownout sa school. Dito kami sa kwarto ko online class. Doon ko parang naipakita talaga yung bakit ko pagalit. Parang masyadong clingy, masyadong needy, ganun. Until yun nga, nagpakasyon. Once ulit nagpupunta siya dito hanggang sa hindi na natuloy. August 5 nung inaya ko siya sa conference sa Marikina. Kumuha siya. Yun na pala yung huli naming pagsasama na masaya kami. After nun, mayroong support na di na talaga siya nag-chat, nag-post na siya, hindi na siya nagsisim. Alam kong online siya, alam kong nakikita niya kasi, lagi mong hawak cellphone mo kahit magkasama ka. Tapos, yung chat ko hindi mo makikita. Parang napaka-imposible na. Yun na. Pumasok ang grade 12.
medyo disappointed ako nun kasi talaga ang dami hindi rin maganda nangyari. Next week, a week later, doon na nga, nag-chat na siya na ayaw niya na. Ano yan, kasi naging needy na talaga ako doon. Ayun yung mali ko talaga. Naging needy ako. Masyado na siyang pinukulit. Masyado na siyang chinachat. Hindi ako tumitigal na siya nag-chat. Nagagalit pa ako minsan, ganun. Maling-mali yun. Ayun. Friday yun. September 8. Nasa shop ako, bigla siya nakipaghiwalay. Sinundo ko pa siya nun, kaso nauna na siyang umalis. Tapos, ayun na. Pagdating sa school, hindi niya nga pinansin. Tapos, one time pa nun yung teacher namin, nakita kung paano ako mag-report. Nagustuhan kung paano ako mag-report, magsalita sa harap. Then, tinanong yung background ko. Sinabi ko yung background ko. Ito pa yung nakakatawa dun. Sabi ng teacher namin, may girlfriend ka na? Sabi ko, hindi ako yung sumagot kasi wala na kami. Walay na kami. Umiyak nga ako nun eh. Walay na kami. And then, after nun, sinabi pa ng teacher namin na, sino ang maswerteng babae? Tinuro lahat yung tao yan. Don't worry, you're in a good hand. Like, what the Sir, gusto ko talaga sabihin kasi, Sir, kakahiwalay lang sa akin yun. Kakaiwan lang sa akin. Ayun na nga. Hiwalay na kami nun. Hinatid ko na lang siya last time. Like, iniyakan ko talaga siya. Niyaka po siya sa street niya. Talaga. Mula paglabas ng school, hanggang pag-uwi. Ako kumila niya sobrang higpit na ako sa amin niya. Sa jeep, hindi ko siya binitawan. Tapos, niyakap ko siya. As in, mahigpit na yakap. Sumiyak ako. Pangat nga na iyak ko, nabubwisit ako nun eh. Pag-uwi ko talaga, hindi ko naman nagawa. Nabukasan, may setup din ako. Kinabukasan, tumugtog yung isa sa paborito kong kanta para sa kanya. Yung Those Eyes, lagi ko napatugtugin pagkasama siya. Anyways, tapos na yung kanta. Pinaka natapos ko yung kanta nung nag-MC ako sa mga Teachers Day yan, nag-MC kami. Before yung mangyari yun, before matapos talaga yung kanta, nagkaroon pa kami ng 2 interactions. Then, wala na. End na talaga. Anyways, masakit. Pero I know to myself na hindi ko naman siya siniraan sa ibang tao. Nakakatawa lang nito. Ibang tao yung naninira sa kanya. Like, yung mga kaibigan ko, kapatid ko, yung amo ko, negative ang sabi sa kanila. Anyways, ang dami ko sinabi, alam mo yung ito na 80 minutes. Ang takting yan. Ano lang naman to, recording lang naman to for the future, di ba? Tayo. Pag napanood mo ulit ito, sabihin natin successful ka na. At hindi ka pa rin nakakamove on sa taong yun. Buisit ka. Anyways, first love ko kasi siya, hindi talaga makamove on pa. Nag-try din ako pumasok sa relasyon 2 beses na. Sumulay. Wala, huwag kasi papasok. Hanggat hindi sigurado. Anyways, the song goes like this. So, sana, hindi ko sumabli sa penga yan. Hindi ito yung pinaka-final version kasi nasa isang copy, which is nasa Messenger. Hindi ko ma-open yung Messenger, hindi ko ma-access. Kasi, naglulok ang meta. Ewan ko sa'yo. Gari sa'yo. Anyways,
Anyways, ulitin natin. Pangit ng pasok, so ulitin natin. Hindi ko marinig yung boses ko, di ko alam nasa tono ako. Anyways, ulitin na lang natin. Dito na tayo sa ano na, diba? Sa olo, sa dulo yun, boy. Dito na tayo sa dulo ng istorya ito. Iniwan mo nag-iisa sa gitna ng lahat. Alam kong nagkamali ko sa aking nagawa sa'yo. Masyado lang akong naging kampante. Di na malayang nasasaktan ka na pala. Kaya ako'y humingi tawad sa'yo. Mali yun actually. Sa aking nasabi at nagagawang mali sa'yo. Puso natin pinagtago, ngunit di yata para sa isa't isa. Ang larawan ng nakaraan, larawan ng ating pagmamahalan. Hindi ko mapindot. Verse 3. Ang pangako hindi na matupad, no? Ang pangako hindi na matutupad. Ang plano hindi na magagawa. Hindi na pa ang lahat at gusto kong bumawi sa iyo. Puso natin pinatago, ngunit di yata para sa isa't isa.
makakanta ng maayos. Sana naman ko iyong patubarin. Pangako sa'yo, ako'y magbabago. Puso natin pinatagpo, ngunit di yata para sa isa't isa. Ang larawan ng nakaraan, lawan ng ating pagmamahalan. Puso natin pinatagpo, ngunit di yata para sa isa't isa. Ang larawan ng nakaraan, pilit pa rin binabalikan. Maaari bang pagbigyan muli mga puso natin masugatan? So parang ganun siya. Hindi ako makakanta ng maayos kasi anong oras na? Hindi na rin ako magpanglakas ng boses. Pero, ayun yung pinaka main idea ng kanta. Ayun din yung pinaka kanta, actually. Pero meron tong renovation, excuse. Meron tong part na binago ako eh. Especially sa chords. Tapos, hindi rin kasi ako marunong gumawa pa ng solo guitar. So, pag-aaralan ko pa yun. Actually, pinag-aaralan ko pa. Pero ang mahalaga is, tapos na yung kanta. Pati mo ng kanta. For other songs, actually, meron pa akong ibang kanta. Pero, basta meron akong tatlong kanta na chorus para sa kanya. Yung pa yung isa na. Isa kang lason sa buhay ko. Hindi, mag-ibang chorus na tayo. Isa kang lason sa buhay ko, sinirang lahat ng pangarap. Ano yun? Ayan. Isa kang lason sa buhay ko, sinira mo lahat ng pangarap ko, lahat ng plano, lahat ng pangako, sinayang mo lang oras ko. Isa kang lason sa buhay ko, sinira mo lahat ng pangarap ko, lahat ng plano, lahat ng pangako, sinayang mo lang oras ko. Ayun yung chorus niya. Actually, hindi ko na siya nagawa ng verse pa. Kasi, hindi ko alam paano pa. Wala pa akong inspiration eh. Though, yun na mismo yung inspiration, yung breakup. Ano pa isang kanta? Ano yun eh? Sa kanasan sa buhay ko, sa natin, meron pa isang kanta para sa kanya. Ano yun? Hindi ko kasi mabuksan yung messenger ko. Ano yung isang kanta? Nasan sa buhay ko. Ayun. Ito naman yung reason. Itong kanta na to naman. Chorus pa lang siya actually. Hindi ko makakalimutan ang street sa lahat. Japan Street. Kasi ayun yung street na pinaka sinabi ko sa sarili ko. Bababoy ako sa'yo. Ang story naman nun, nasa shop ako. Nag-send siya ng picture. Pupunta siya ng Ka. Tapos, nung nasa ng Ka na siya, parang gusto niya naman na wala, actually ako pala nagsabi na sabay kami umuwi. Punta ako doon. Actually, meron pa silang grouping sa mga grupo niya. After nun, sabi ko, tara sakay tayo sa Malayo. Umikot pa kami. Hanggang sa umabot kami ng H-Bow. Kasi from ng Ka to H-Bow. Tsaka lang kami nakasakay ng maayos.
At pinaka hindi ko makakalimutan sinabi niya nun is yung phrase, thank you, Carl. Pag uwi ko, nag-chat ba siya? Thank you, Carl. I love you. Actually, ginawa ko ng tulagan eh. Ano naman yun, ang kanta naman nun, ganito. Actually, wala pa siyang matinong chords, pero gagamit ako na ng power chords. Family chords. Sa Japan Street, sa Japan Street, kung saan tayo magkita. Sa Japan Street. Hindi ko siya mag-gitara, kasi wala pa naman talaga siyang chords. Sa Japan Street, kung saan tayo, sa Japan Street, dito tayo kung saan unang nagkita. Though hindi naman talaga nagkita. Sa Japan Street, saan tayo unang nagkakilala. Sa Japan Street, dito tayo na nag-usap tungkol sa ating buhay. Sa Japan Street, sa Japan Street, sa Japan Street, may nasa isip ako. Sa Japan Street, tayo dito una nakita. Sa Japan Street. Pagkatapos ng eskwela, nagtungo na sa saan, nagtungo na kung saan. Tan 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 tan. Biglang inaya ka, baka pwede namang masundo ka. Kahit ka naman pwedeng masundo kita. Kahit mamala masundo kita. At ayoko na ikaw ay nag-iisa. At agad na nagtungo kung saan. Sa Japan Street, diba? Ayaw na kitang mag-isa. At agad na akong tumungo kung saan. Tak sa Japan Street, kung saan tayo dito una nakita. Diba? Nakagawa na tayo ng verse 1, pero to na lang. Anyways, I don't think na matatapos ko yung kanta. Parinig ko na lang yung pinaka tula na ginawa ko para sa kanya nun. Wait lang. Broken na ako na ito nung ginawa ko. So yun, tagal kong hinahanap kong voice na to. Nakakala ko nagawa ko. Anyways, ganito siya. Kailangan malapit yung mic eh. Please, wag ka na magloka. Nag-lost thread kasi to, nakakainis. Ganito siya. Sino? Ito lahat eh. Ito. Title nito, Japan Street. Japan Street. Pinaka hindi ko malilimutang lugar. Mga panahong ako pa ay mahal mong tubusan. Diba? Mali-mali yung pagbasa ko. Anyways, ulitin natin. Japan Street. Pinaka hindi ko malilimutang lugar. Mga panahong ako pa ay mahal mong lubusan. Marami din tayo na pag-usapan patungkol sa ating buhay. Meron pang hiya sa ating dalawa. Itong pangyayari nito ay hindi ko pa rin malilimutan. Inututuno, diba? Pusang gala. Last pa na to. Japan Street. Japan Street. Pinaka hindi ko malilimutang lugar. Mga panahong ako'y mahal mo pang lubusan. Marami din tayo na pag-usapan patungkol sa ating buhay. Mayroong manghiya sa ating dalawa. Pero itong pangyayari na to ay aking pa rin itinuturing na kayamanan.
Kung gaano mo ako naparaya sa maikling panahon. Kung paano mo ako napasaya. Kung paano mo ako nabigyang lakas. Sa simpleng pangyayaring ito. Sa simpleng pagpayag mo sa akin na samahan ka. Na sunduin ka. Ang puso ko ay nagkaroon muli ng saya at sigla. Sa mahigit 2 kilometrong nilakad natin, katumbas nito'y ang hindi malilimutang kasiyahan. Hanggang sa oras na ito ay nakasakay sa jeep, ramdam ko ang kilig sa pagitan nating dalawa. Sa panahong ika'y nakaupo at ako na may nakatayo sa tabi mo habang hinahawakan ko ang iyong buhok at hinihimas. Hanggang sa paglakad natin patungo sa inyong bahay, ramdam ko ang init ng iyong pagyakap sa akin at hindi natapos ang gabi na hindi mo ako chinat. I love you, Carl. Thank you. Diba? So, yung ano na yun, tuntula na to, actually makalat siya. Pero, pwede na. Pero kang narrator voice. Anyways, okay na? So, video na to ay tumagal ng 36 minutes. Sobrang tagal. Anyways, okay na? Saya na ako dito.